Kasunod na umano'y pag-alis sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo, tiniyak ni Pangulong Marcos na may mananagot at masisibak. Inalerto na ng NBI ang Interpol pero ang hakbang ng gobyerno para mapabalik sa Pilipinas si Guo, kalkulado raw dahil wala pang nakasampang kaso sa korte. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Nasaan na ba si Alice Guo? Ayon sa Bureau of Immigration, walang record na umalis siya sa bansa. Pero base sa nakuha nilang impormasyon, may record ng pagdating niya sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang mga tumulong kay Guo. 3 ang tinitingnang posibleng exit point: ang Hilagang Luzon, Katimugang Luzon at Mindanao Backdoor. Ano't anuman, sumakay man ng eroplano o barko, ayon sa PAOK, nakapagtataka na walang nag-report sa immigration, sa aviation regulation agencies o sa maritime agencies sa pag-alis ni Guo. Pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, may masisibak ang pagpuslit nila ni Guo, pagpapakita ng katiwalian na nagpapahina sa justice system sa bansa at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sabi pa ng Pangulo, ilalantad ang mga nasa likod nito. Isang malawakang investigasyon na raw ang isinasagawa para matukoy ang mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpuslit at sila ay masususpindi at papapanagutin sa batas. Sa ngayon, pinakakansela na ng pamahalaan ng pasaporte ni Guo, kanyang pamilya at isa pang kasabwat umano sa operasyon ng iligal na pogo. Pwede raw itong gawin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito, stating na eto, may problema, peking identity, siya ay isang dayuhan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement nito would be a court order directing us to cancel. Pag nakansel yung pasaporte, mawala na po siya ng karapatan ng magbiyahe kung saan man, i-hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. Pag nagkaganon na po, magki-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and transfer them to the Philippines. Pero hindi mabilisan ang prosesong tinutukoy ng PAOK. Sa ngayon kasi, isa sa basehan ng kanselasyon ng passport ay ang warrant of arrest na inilabas ng Senado dahil sa hindi pagdalo ni Guo sa mga pagdinig tungkol sa mga pogo. Wala pa kasing warrant or arrest order, anything from the court pwedeng gawin para sa mga ganong Interpol activities. Siyempre, prerogative ng government kung ano yung gusto nilang gawin. Pero sa akin kasi, yung warrant ni Alice, tungkol lang yun sa Senate contempt. Nakipag-ugnayan na raw ang NBI sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Guo para hindi na siya makapagpalipat-lipat ng bansa. Yung red notice po ay pagka may criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. No. Siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Pero ang mismong pag-aresto sa kanya at pagpapauwi sa Pilipinas, hiwalay na proseso pa. There are many legal avenues available to the Philippine government. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para paharapin siya sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang mga nakaambang kasong kriminal laban kay Guo ay ang qualified human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia raw si Guo, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan ang pagpuslit ni Guo. Nakakaputok ng butsis sa mga Pilipino. Diba? Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa ILBO nga. ILBO ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo ginagawang express lane ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, di ba? Isa sa mga ipatatawag sa pagdinig, ang notaryo na nagsabing humarap sa kanya si Guo. Kung totoo man na
labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero babalik-balik pa rin dito. All the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable dito sa atin. At mukhang naging concern na rin ng mga authorities. Imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan yung pag-alis niya. Ang Senate Committee on Women and Children naman, tuloy pa rin daw ang pagdinig sa mga illegal na pogo. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.